So, what's up guys? For today's video, makikikain tayo dun sa kabilang flat kasi kakauwi lang nung ating kasama dito sa trabaho. So, tatanungin natin kung kamusta yung Pilipinas, kung okay pa ba. Tapos, makikikain na rin tayo syempre kasi automatic yun, may pasalubong. Titingnan natin kung ano ang pasalubong ni Bert. So yun guys, nandito tayo sa elevator. Pupunta tayo dun sa kabilang building kasi makikikain tayo. So andun yung flat nung kasama natin na galing ng Pilipinas, no? So habang naglalakad tayo, pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga nangyari doon sa Europa. So yun guys, nandito tayo ngayon sa rooftop. Yan. Napakainit ngayon dito sa Middle East. So, yung summer dito, maabot dito ng 50, ano? Ngayon, sa Europa, merong issue doon na sinabi, may hina naman yung mga tao sa Europa, 50 degree lang, namamatay na sila. Paano na lang kaya yung mga nasa Middle East? Ngayon, sa mga Pilipinong nagko-comment ng ganyan, wag naman po sanang ganun, ano? Kasi iba-iba po tayo ng environment, iba-iba po tayo ng klima sa mga bansa. Ang Europa po, ang mga bahay nila wala pong aircon yan, no? Kumpara mo po dito sa Middle East, na kahit saan ka pumunta, ayan nakikita nyo, kahit corridor, may aircon. Yun o, may aircon yan, may aircon doon, may aircon dito. So, ang sinasabing yung 50 degree na nasa Middle East, nabubuhay pa. Kasi nga po, lahat po ng mga facilities, lahat ng mga building, lahat ng mga malls, lahat, kahit park dito sa may Middle East, merong aircon. Ano? Tapos, yung mga nagtatrabaho po sa Middle East, sa umaga, pag mainit, hindi po sila nagmo-morning shift. Nag-evening shift po sila. Nagpapanggabi po sila. So, walang dito ng record ng mga namamatay sa heat stroke. Kasi nga po, lahat naka-aircon. Ayun, napaka-lamig dito, no? Pero sa labas, yan, makikita mo, napaka-init dyan. So, sino naman ang maglalakad dyan at magtatrabaho sa kalagitnaan ng init? Kaya po kayo mga Pilipino dyan, wag na po kayong mag-comment ng ganun-ganun. Ano? Hindi po maganda yun sa atin, no? Masyado kayong ano. Paano na lang po sa Pilipinas winter, negative. Di nagmatay-matay yung mga tao dyan. Wag ho sana kayo magko-comment na mga ganun-ganun. Sama ho yun, ano. Bahala ka sa buhay nyo. Hi, Bert! Uy! Dito ka na naman! Pag ikaw talaga nandyan nanonood ng TV, automatic balita. Kakain na kami! Ano yan, Bert? Si Bert. Ito, Sige, patayin mo na bit yun. Na-breaded yan, tapos ito hindi. Breaded yan? Hindi, yung iba. Galing sa Pilipinas to. Pag galing sa Pilipinas talaga, dapat may baboy. Kasi galing si Bert na sa Pilipinas, nagpababoy. Pag galing talaga ng bakasyon, pumuputi. Diba? Uy, nagbukid ako doon. Taga-bukid ka paano kang di ka puputi? So yun guys, kakain na kami. Bert, magkano kilo ng baboy sa Pinas? 200. Ano 200? Mahal ng baboy dyan. Takyan ng pamangkin ko. May baboyan kayo? Ano to, native to, Bert? Hindi ba to native? Kailangan, pag nagbabakasyon ka, kailangan meron kang baboy yung dala. Buti hindi ka nasa Bert. Na-custom ako. Hindi na, okay na yan. Okay na. Paano na-custom ka? Di ba, dalawa yung way doon. Tinawag ako, tapos yung luggage ko, I-scan. ni-scan. Gano'n naman lagi? Tapos ando na yung sa pasukan na. Hindi nila inaano yung food. Gano'n na lagi? Ano to? Alaga nyo? Hindi, Nakakala ko alaga nyo. Ilang araw ka sa Pinas? 22. Magkano gastos mo? malaki. 100,000? Mahigit lang. Mahigit. Hirap talaga nun. Malaki gastos ko.
Kasi halos lahat ng galaw mo dun, pera. Dami natin makakain nito. Mga sabik sa baboy. Mapaparami ka talaga ng kain kapag tagal kang di kain baboy. Di ba sabi ko sa kapatid ko, nasunduin mo yung friend ko sa airport, si Jan. Sabi ko na lang, pwede mo bang i-book ng Grab? Sabi ko, i-book mo ng Grab, tapos sabi mo sa akin kung saan na lang siya ma-pick upin. Okay. Tapos ako naman, sabi sa akin, punta ka sa Grab pick up, may Grab pick up. Meron doon sa ano. Hindi ko naman alam. Andun na sila. Saan ang Grab pick up na yan? Ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Hinahanap ko, nagtanong-tanong na lang ako, ang layo ko pala andun sa ano ba yung... Sa dulo ka na. Sa dulo pala yun, yung Grab pick up. Terminal 3 ka rin. Tapos nung pag-uwi ko na sa Quezon City, sa Manila, ang ina mo kahit kung ano ba yung kotse dyan na pwede kong hiramin kung sinabi mo ikaw. Sabi na kapag Di na surprise ka. surprise. Pag ina niya, wala akong sundo, di ko alam kung saan ako sasakay tuloy. Yan kasi, ligilig mo mag-surprise. Takot niya kasi akong mag-taxi pag ako na mag-isa Maraming kalokohan kasing taxi ngayon. Bubusog. Napakasarap talaga ng baboy kapag ang tagal mong di nakakain. Dumidighay ka pa. Tatlong linggo ka lang doon, nang itim ka na. Kaya ang itim mo na, tingnan mo yung mukha mo, ang itim mo. Paano kung dagat yun? Wala na. Sunog na lamang si Bert, naging daing. Giging daing ka na lang, Bert. At least nakapagbakasyon ka, masaya. Babalik naman yan. Babad mo lang yung katawan mo dyan sa aircon, no? Ay, naka-aircon din kami doon. Iba yung sa Pinas ma-humid, kaya makakainit. Yan, iuwi ko na to, Bert, ha. Salamat, Bert, ha. Bert. Uy! Thank you! Thank you, Bert!